Aga kaming gumising lahat para sa almusal. At excited din ang lahat na makita ang nagagandahang tanawin sa labas ng barko. Malapit na kami sa Coron. Halos 24 hours din ang inabot ang biyahe namin sa dagat. May mga kasama rin kaming ibang tropa na kabilang sa security team galing sa iba't ibang unit. Pero iisa lang ang mission namin. Tiyakin ang kaligtasan ng event at ng mga delegado. Siyempre, karangalan at pangalan ng bansa natin ang nakataya dito. Kaya walang lugar ang pagkakamali. Pagdating namin sa may bahagi na malapit na sa Coron, kailangan na namin lumipat ng sasakyan. Mula sa malaking barko, lilipat kami ulit sa isang maliit na barko na siyang magdadala sa amin papunta sa mismong pier ng Coron. Ngunit hindi naging ganun kadali ang paglipat. Medyo natagalan makadikit yung lilipatan naming barko sa sinasakyan namin. Dahil nahihirapan ito makadikit sa amin dahil sa lakas ng alon at malakas na karit ng dagat. Palipat-lipat ng pwesto yung barko na susundo sa amin, pumahanap ng tiyempo na makalapit. Nang makadikit yung susundo sa amin, ay agad naman nag-aagis ng lubid yung mga crew nito at hinila nila ito ng mano-mano. Pero di pa rin nito kinaya na makadikit ng tuluyan. Kaya yung sinasakyan na namin na barko na ang nag-aagis ng lubid at ginamitan na nila ito ng masina panghila. Hindi na sana nila Ayan, siguro yan. Mga kababayan ko dyan, dito naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Mga kababayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan ko dyan. Maging sa ibang bansa, ng mga viewers, mga tagahanga ng Chris Pau, mga viewers sa Pubihero, Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Jack, Katekram, mga viewers ni Lorena Talita, viewers ni Mami Banalawi, viewers ni Senator Rapi Tulfo. Shout out sa inyo lahat, viewers ni Daddy Frankie, Japper Sniper, yan, Virgilin Care. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Dito naman pa ako. Kumusta po kayo mga kabayan ko? Kumusta? Itong vlog ko, o comment ko, reaction sa video, ay patungkol naman to ulit doon sa ating hinahangaan na charity vlogger na isang pulis na si Captain Jason Tesorero, mga viewers ko. Ito yung pulis na talagang bukas palad tumulong sa mga kabayan natin na nangangailangan. Bilang isang pulis, nagagawa niya tumulong pa sa pamamagitan ng pagcha-charity. Bagamat namimiss na natin siya sa kanyang pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan, ay ganun pa man, ay meron pa rin siyang meron pa rin siyang ginagawa o nagpaparamdam pa rin sa atin mga viewers dahil nga, siyempre, namimiss natin yung mga ginagawa niyang kabutihan sa kapwa, sa mga kabayan natin na nangangailangan. Namimiss natin yun sa totoo lang. Isa na ako doon, namimiss ko yung mga upload video niya. Maganda kasi yung kanyang, yung kanyang style. Kunyari, uhulihin niya, pero totoo niyan, tutulungan niya. Mga viewers ko. Ganon siya. Ganon kababa ang kalooban, kaganda ang kalooban, kalambot ang puso nitong si Captain Jason Tesorero, isang magiting na pulis. Dahil sa hindi magandang pangyayari na ayon sa kanya, pagtulong pa rin, ay napag-initan siya. Napag-initan siya at nireklamo siya sa kataas-taasan at yun nga, nailipat siya ng detachment. Samantala sa lahat ng detachment, nakakapag-rubing siya. Sa paghabang na siya ay nag-rubing, kanyang tropa, ang kanyang team, ay nagbibigay sila tulong, pagmamahal. So, ganun ang ginagawa niya. So, hindi siya nag-aaksaya ng panahon. Hindi siya nag-aaksaya ng oras. Hanggat mayroon siya may tutulong sa abot ng kanyang makakaya, tutulong siya. Napakasipag na pulis. Pero, ganoon talaga Ganoon talaga ang trabaho ng isang pulis Pag napag-initan ka, talagang may lilipat ka talaga sa detachment kung saan kagaling at ililipat ka sa ibang detachment. Pero ngayon, mga viewers ko, may nakita ako upload video niya na nag-attend siya ng summit sa Coron, Palawan, mga viewers ko. At napakasaya nila. Ang sarap panoorin yung kanyang video upload dahil lahat ng tropa ng ating sandatahang lakas kasama na ang pulis ay nandoon. So, ibig sabihin, mga iba-ibang grupo ng ating sandatahang lakas kasama niya doon dahil meron silang intinan na
summit, mga viewers ko. At isa siya sa naimbitahan doon. Hindi natin alam kung anong gawin nila roon. Basta, pag may mission pa rin, mga viewers ko, kung anong dapat gawin, parang seminar. Siguro. Parang ganun eh. Pero ang dami lang mga viewers ko. Kung mapapanood natin, mamaya papanood ko ipakita ko sa inyo. Ang saya nila. Ang sarap nilang panoorin. Natutuwa ako na nagkakaisa sila. Tama, meron pa nga doon na talagang Navy, sari-sari. Ibig sabihin, may mga police, Navy. Di ba? Kasi SAP pala siya eh. Special Action Force pala siya eh. Di ba? Yun. Sama-sama sila at masaya. Ito panoorin natin mga viewers ko. Para, makita nyo gaano kasaya. Ang tropa. Lahat sila na nandoon sa barko. Panoorin natin mga viewers. Pakita ko sa inyo. Palala ko lang nito palala ko lang ulit sa inyo. Baka meron dyan nanonood, lalo na mga viewers si Jason Toserero. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and subscribe lang po kayo. Wala pong bayad ang subscribe. Sige, and comment lang po kayo kung ano masasabi nyo. Okay? Ito, panoorin natin kaya naumusya kung ano masasabi nyo. Sa gaganaping 44th ASEAN Capital Markets Forum. At first time ko pong makapunta ng Coron. At pangalawang beses ko na rin na maging bahagi ng security ng ASEAN Summit. Ang huli ay noong 2017. Hindi lang ito simpleng biyahe. Isa itong misyon ng paghahanda, koordinasyon at pagtitiyak na magiging ligtas at maayos ang buong summit para sa lahat ng delegado mula sa iba't ibang bansa. Hindi ko na ikukwento kung paano at ano ang ginawa naming preparasyon para dito. Basta mga almost 3 months ang ginawa naming paghahanda para sa ASEAN Summit na to. Mula sa Puerto Princesa ay tinungo namin ng El Nido para sumakay ng barko ng Navy. Bali, 2 barko ang sinakyan namin. Una, maliit na barko na magdadala sa amin sa gitna ng laot. Pangalawa ay yung malaking barko na magdadala sa amin sa Coron. At ito na nga ang barko na yon, ang BRP Andres Bonifacio, PS-17. Kahit matagal na ako sa serbisyo, first time ko palang makasakay ng malaking barko ng Navy. Ang nasakyan ko palang ay yung maliit na barko na kagaya nito. Maganda dito sa barko na ito, may mesol na malaki at may sarili-sarili kaming kwarto at kada kwarto ay may sariling CR. Di tulad ng maliit na barko ay sa labas ka lang mag-i-stay. Meron din namang mga kwarto pero para lang sa mga personnel ng barko. Kumbaga sa condominium ay studio type lang siya. Di tulad dito sa malaking barko, para siyang isang buong condominium building na kompleto ng lahat ng amenities. Di ko na ikukwento kung ano yung mga weapons na nakalagay sa bawat barko. Search nyo na lang po sa Google. Habang nasa biyahe, ramdam namin ang excitement at anticipation sa mga susunod na araw. Mahaba ang biyahe, ngunit napalitan ito ng mga kwentuhan, tawanan, at mga plano kung paano namin gagawin ang aming trabaho sa pinakamahusay na paraan. Di mawawala sa kwentuhan ang plano sa pamamasyal pagkatapos ng trabaho. Habang nasa barko ako, naitanong ko sa sarili ko na masaya kaya maging isang marino. Nakikita ko sa mga personnel ng barko na parang kulang ng trabaho nila. Pero natatakot ako para sa kanila. Kasi sila ang unang sasabak sa gera pag nagkataon. Sila kasi ang malapit sa West Philippine Sea. Kaya wag na nating isipin na makipaggera tayo sa China. Oo, matatapang tayo. Pero bakit pa tayo aabot sa gera kung pwede naman nating pag-usapan ang sitwasyon? Alam niyo bang walang nananalo sa gera? Lahat tayo dito ay talo. Matapang lang naman tayo kasi di pa tayo nakakaranas ng gera. Pero pag nasubukan nyo mapalaban ng barilan, ewan ko lang kung di mo tawagin ang mama at papa mo. Magaling lang naman tayo sa salita at pagko-comment. Pero pag nandiyan na yung hinahanap mo, baka ikaw pa ang unang tumakbo. Bago kami pumunta sa aming tutulugan, ay nagbigay muna ng isang maiksing briefing ang mga tauhan ng Navy patungkol sa mga pwede at hindi pwedeng gawin sa barko. At nang matapos ng briefing, ay isa-isa kaming tinawag ng crew ng barko para dalhin kami sa aming mga kwarto na tutuluyan. Maswerte kami ni Sergeant Guillen dahil magandang binigay sa amin na kwarto. Malamang pang-apatan ito dahil may 2 double deck. Pero 2 lang kami ni Sergeant Guillen ang nilagay dito. Di ko alam kung parehas ba ng kwarto namin yung mga kwarto ng iba namin kasama. Pagkatapos namin malaman kung saan ang kwarto namin, ay agad kaming pumunta sa mess hall para kumain. At pagkatapos kumain, ay kanya-kanyang hugas kami ng aming pinagkainan. Pupunta sana kami sa labas ng barko pero pinagbawalan kami ng mga crew. Kaya sa mess hall na lang kami tumambay. Konting kwentuhan lang at agad na bumalik na kami ni Sergeant Guillen sa kwarto namin. At dahil sa pagod at puyat, ay hindi ko na nagawang lumabas pang muli. Dahil paghiga ko sa kama ay nakatulog na agad ako. Pero mas naunang natulog sa akin si Sergeant Guillen. Wala kasing signal sa loob ng barko kaya siguro mabilis din kami nakatulog. Habang lumalalim ang gabi at papalayo kami ng papalayo, ramdam ko ang lakas ng alon sa dagat. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Pero parang nasasarapan ako. Alam mo yung pakiramdam na nakasakay ka sa Ferris wheel? Ganon yung pakiramdam ko. Kaya pagising-gising ako. Maaga kaming gumising lahat para sa almusal. At excited din ang lahat na makita ang nagagandahang tanawin sa labas ng barko. Malapit na kami sa Coron. Halos 24 hours din ang inabot ng biyahe namin sa dagat. May mga kasama rin kaming ibang tropa na kabilang sa security team.
galing sa iba't ibang unit. Pero iisa lang ang mission namin, tiyakin ang kaligtasan ng event at ng mga delegado. Siyempre, karangalan at pangalan ng bansa natin ang nakataya dito, kaya walang lugar ang pagkakamali. Pagdating namin sa may bahagi na malapit na sa Coron, kailangan na namin lumipat ng sasakyan. Mula sa malaking barko, lilipat kami ulit sa isang maliit na barko na siyang magdadala sa amin papunta sa mismong pier ng Coron. Ngunit hindi naging ganun kadali ang paglipat. Medyo natagalan makadikit yung lilipatan naming barko sa sinasakyan namin. Dahil nahihirapan ito makadikit sa amin dahil sa lakas ng alon at malakas na karit ng dagat. Palipat-lipat ng pwesto yung barko na susundo sa amin, pumahanap ng tiyempo na makalapit. Nang makadikit yung susundo sa amin, ay agad naman nag-aagis ng lubid yung mga crew nito at hinila nila ito ng mano-mano. Pero di pa rin nito kinaya na makadikit ng tuluyan. Kaya yung sinasakyan na namin na barko na ang nag-aagis ng lubid at ginamitan na nila ito ng masin na panghila. Hindi na sana nila ito gagamitin kasi nga may mga nakaharang na gamit sa masin na kanilang gagamitin. Kaya medyo tumagal pa ang pagdikit ng maliit na barko dahil inisa-isa pa nilang tanggalin ang mga gamit na nakaharang dito. Pagdikit ng maliit na barko ay excited kaming lahat na lumipat at akala namin ay aalis na agad ang barko pag nakalipat na kami at makakarating na agad kami ng pier ng Coron. Pero ang sumunod na nangyari ay di namin inaasahan dahil halos inabot kami ng 7 oras sa laot dahil nag-refuel pa yung nilipatan naming barko. Ganun pala yung tatagal. Akala namin ay parang sa gasoline station lang kadali ang pag-refuel ng barko. Di namin sukat akalain na ganun pala yung tatagal. Ang plano pa naman namin ay sa Coron na kami manananghalian. Kaya ang nangyari ay kanya-kanya kaming diskarte para kumain. Di na talaga kinaya ang gutom. Ang huling kain pa namin ay alas 7 pa ng umaga. Anong oras na? Mag-aalas 3 na ng hapon. Gutom na talaga, di na kinaya ng Skyflakes. Di na kaya gutom. Pagdalaan na natin ito kung sa Pinas, oh. Wala, kumaya pa lang alis eh. Malapit na lang sana ang pier pero halos magagabi na nang dumaong kami sa pier ng Coron. Kasi nga sa sobrang tagal ng refuel ng barko na nilipatan namin. Pagdating namin sa pier ng Coron ay kanya-kanya na kaming bitbit ng aming mga bagahe. Akala mo naman magbabakasyon gagawin namin sa Coron. Halos lahat nakamaleta. Siyempre, ako rin may bitbit na maleta. Natuto na kasi ako nung nagpunta kami sa Manila. Noong na-deploy kami para sa Trillion March. So ayun, di ba? Napanood natin. Masaya. Nakikita lang natin siya, nagkukan siya yung tawag dito, yung voice over. Habang pinapakita niya yung sitwasyon nila sa loob ng barko, ayun, nagbo-voice over siya, nagsasalita siya. Tama yung sabi niya, ang nakakatuwa doon sa kanya, ganito, ganyan. Kasi mayroon silang tinatira sa amin, di ba? Siguro exercise o practice nila, ganon. At lahat ng bansa ay nandoon, ibig sabihin, lahat ng tropa, isang bansa man nandoon, kasama nila. Dahil mag-atin nga sila ng summit. At ang isa sa maganda sa akin, na napakinggan sa kanyang salita, sa sinabi niya, tama yung ginagawa na na yung exercise at hanggat maaari, para sa paghahanda lang. Hanggat maaari. Pero sabi niya, hindi niya gustuhin na magkaroon ng gera. Bagamat hindi pa natin naranasan magkaroon ng gera, pero walang nananalo sa gera. Totoo naman yan, sinabi niya. Wala talagang nananalo sa gera. Lahat talo. Magkabilang side, naglalaban, talo lahat. Ito naman nangyayari sa Israel, di ba? At saka sa US, saka Iran, di ba? Talo sila pareho. Bakit? Ang dami ng nagbuwis ng buhay, mga viewers ko. Sa balita, mapapanood natin sa mga balita. So, wala talaga nananalo sa gera. Lahat talo. Magkabilang panig. Talo talaga. Tama yung sabi niya. Oo, sabi niya matatapang tayo, pero hanggat maaari, kung nadadaan naman sa magandang usapan, ipag-usapan. Huwag ilan sa gera. Di ba? Kasi lahat talo. Walang panalo sa gera. Totoo yun, mga viewers ko. Yung sinasabi niya. Nakakatuwa ng isang katulad ng isang pulis na talagang mapagmahal at napakabuti ng kanyang puso. Masarap pakinggan ang mga sinasabi niya. Natutuwa ako bilang isang viewers, tagahanga niya, subscriber. Kaya natutuwa ako sa kanya. Bagamat hindi natin siya napapanood sa pag-charity niya bilang pulis, sa pagtulong niya sa mga kababayan natin, pero sa bagong mission niya, maganda naman. At kahit paano, ay sa kanya, sa mga unang upload niya, ay
magbibigay pa rin siya ng mga, magbablog pa rin siya bilang pagbibigay ng mga payo sa mga sa mga tao pa rin na nangangailangan. Bigay pa rin siya ng payo. So, katulad yan kanina, napanood natin, di ba? Sabi niya, bakit nga naman pupunta tayo sa gera kung magipag-gera tayo kung madadaan mas magandang usapan. Oo, matatapang tayo, pero kung madadaan naman sa usapan, ba't pa tayo magipag-gera? Di ba ganun yan? Oo, matatapang tayo. Pero bakit naman kung makikipag-gera, bakit naman tayo magkipag-gera kung madadaan mas magandang usapan? Napakaganda yung sinabi niya. Napakaganda. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa tainga. Nakaka-touch yung sinabi niya, mga viewers. Di ba? Salamat sa iyo, Sir Jason Toserero, sa pagbibigay mo ng advice. Kasi, alam ko, magbibigay ka ng mga advice, magbablog ka, pero wala na kasi nasa office na siya, mga viewers ko. Sa office na siya na-assign eh. So, hindi siya makakalabas para magbigay tulong, pagmamahal sa mga kababayan natin na nangangailangan, na kanya pang madidiscover o matatagpuan na tutulungan. Di ba? So, iyon ang mamimiss natin sa kanya. Pero tuloy lang ang suporta natin sa kanya. Tuloy-tuloy lang ang suporta natin sa kanya para kito paano manatili tayo, mga viewers, sa kanya sa panonood ng mga video upload niya. Suportahan lang natin mga upload video niya. Dahil maganda naman yung kanyang mga topic na gagawin. Di ba? So, ganun lang tayo. Tuloy lang suportahan natin. Lalo-lalo ng mga viewers ni Jason Toserero. Isang magiting na pulis. Napakabuting pulis. Masipag na pulis, masabi ko. Masipag, bakit? Kasama kanyang tropa. Pero mo, nagro-robing sila. Tapos nagagawa pa yun ng tumulong sa mga nangangailangan. Di ba? Saan ka pa? Dapat, sana ganun lahat ang pulis. Sana ganun lahat sila. Na handang tumulong sa mga kababayan natin. Di ba? So, ganun, mga viewers ko. Kaya nakakatuwa. Namimiss ko lang yung mga pagcha-charity work niya bilang isang pulis. Bagamat isang pulis siya, nag-robing, pero gumagawa siya ng paraan paano siya makatulong. Okay? Yan sa akin. Shoutout ulit kay Sir Jason Toserero. Sir, tuloy mo lang po yan. Andito lang kayo mga viewers mo, tagahanga mo, natili pa rin sa'yo. Tuloy lang suporta namin. At sa pamamagitan ng mga video upload mo, panonoodin namin, at di kayo mag-i-skip na nga. Para kahit paano makatulong kami sa mga tutulungan mo naman na darating na mga araw. Okay? Kumuha lang po ako ng video clip. Sir, humingi ako ng paumanhin ulit sa iyo. Huwag mo sana ako i-copyright. Para magkaroon lang ako ng motivation sa akin sasabihin. Dito sa video, comment ko sa video, reaction ko sa video, sa mga hinahangang kong charity vlogger na katulad. Okay? Yan lang po. Sir, salamat. Shoutout ulit kay Pugo Bihero, kay Katekram, Kalinga Prab, kay Abal, Atid na, Papadis TV, Kabisnes Official. Yan, kay Miss Ivana Alawi, kay Senator Rapi Tulfo, shoutout sa inyo lahat. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal. Bye!